Hallelujah! Pagpalang araw po. Muli, si Jennifer galing sa Mindoro. At nais ko pong muli magbahagi at makapagbasa tayo ng Biblia at manalangin. Amen. Hallelujah. Bago po yun, manalangin muna po tayo. Hallelujah. Amang banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Patuloy at patuloy, Ama. Nagbibigay papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Muli po Panginoon, maging ang buhay ko ay dinutuloy ko sa iyo, Ama. Hallelujah. Maging ang mga tagapanood at makikinig dito, Panginoon, ay dinutuloy ko sa inyo. Buksan mo ang aming espiritual na pandama. Sapagkat kung paano sinabi mo sa iyong salita na ang espiritual na bagay ay maunawaan lamang pang espiritual. Kaya marami pong salamat sapagkat ang iyong salita ay buhay at nagdiligtas sa amin ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kami ay napatawad at naligtas mula sa kasalanan. Amen. Hallelujah. Amen. So muli po, punta po tayo sa Colossians 1:13 and 14. Sabi po rito, niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. So sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, sa dugo ng Panginoong Jesucristo, sa natapos siyang gawain sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay napatawad na. Malinis tayo sa harapan ng Ama. Ang sinumang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay naliligtas at nagiging malinis sa harapan ng Ama, hindi sa mga binibigay nila or sa mga gawain nila sa simbahan or kung ano pa man. Hindi rin sa yaman, kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. So, sabi nga po dito sa Ephesians 1:7 and 8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob at ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. So tayo po ay naliligtas hindi sa ating kayamanan, hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating katalinuhan o karunungan man. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sataya rarababa satahaya rarababa satakaya raraba. Hallelujah. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Amen. So ang kalikasan po ng Diyos Ama ay nasa Panginoong Jesucristo, sa kanyang anak. At dahil tayo bilang isang mananampalataya ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, nasa sa atin din po ang kalikasan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So, dito po ay napakalinaw na sa karunungan at kaalaman ng Diyos tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At nilikha raw po ang lahat sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, ikaw bilang isang mananampalataya ay may karapatang gamitin ito. Karapatan mong gamitin para likhain ang anumang bagay na nandito sa lupa. Sabi niya rito,
Hallelujah. Siya ang pasimula, siya ang panganay ng binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay mananatili sa anak. So, kung ang Panginoong Hesus po ang ulo ng iglesia, sabi po rito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. At ang iglesia ay ang kanyang katawan. Kung ang ulo ay may kalikasan ng Diyos, so ang katawan. Amen. Hallelujah. Huwag po nating mahinain or huwag nating baliwalain or huwag nating isa-isang tabi or huwag nating hayaan na lamang ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang ibinigay niya sa atin ay ang lumikha ng lahat. Sabi po rito muli, sapagkat sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. At ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen. Sino po nakapag-isa sa Panginoong Jesucristo? So, kung ikaw po ay nakapag-isa sa Panginoong Jesucristo, ikaw po ang bahagi ng Kanyang katawan at siya ang iyong ulo. Amen. So, ang mga meron siya ay nasa sayo. Hallelujah. Sabi po sa Colossians 1:13 and 14, tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa kanyang dugo lang po. Hindi po sa ating mga ginawa. Amen. So ito po ang nakakatuwa. Malilikha natin yon kasi ang Panginoong Jesucristo ang siyang salita ng Diyos at siyang Diyos. Sabi nga po sa John 1:1-5, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito magagapi kailanman ng kadiliman. Amen. So, napakalinaw po. Tayo po ba ay may karamdaman, sakit, paghihirap sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo? Likhain mo ang karunungan, likhain mo ang kagalingan, taglayin mo ang kalikasan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi po sa 1 Peter 2:24, na sa bawat sugat na tinanggap ng Panginoong Jesucristo, ikaw at ako ay magaling na. Sabi nga po sa ating binasa, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo ay pinatawad na. Ang sabi naman po sa Philippians 4:19, na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay nakakaranas ng yaman. Dahil sa kanya nagmumula ang lahat. Sabi rin po, sa maliit mong pananampalataya, sinlaki man ng buto ng mustasa, mapapagalaw mo ang bundok na nasa iyong harapan. Bundok po ng problema. Or, kung tayo raw po ay maglalakad sa tubig ng mga pagdurusa or tubig ng takot, tayo raw po ay makakalakad ng patuloy kung tayo ititingin sa Panginoon. Tulad ni Pedro. Amen. So, ang lahat po ng ating kailangan ay nasa Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung sino man po sa inyo ang nais na makilala ang Panginoong Jesucristo, nais na maging bahagi ng Panginoong Jesucristo, ng kanyang katawan, at kung sino man po sa inyo ang minsan nang minahal ang Panginoong Jesucristo ngunit ang lamig, or sino man po sa inyo nagsisilbi sa simbahan, sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos, ngunit hindi pa sigurado sa iyong kaligtasan, meron pong maliit na panalangin na nais kong ipanalangin natin. Pagkatapos ko po inyong ulitin.
Amen. Hallelujah. Amang banal at makapangyarihan. Sa pangalan ng iyong anak ni si Panginoong Hesukristo, inaanyayahan kita sa puso ko. Panginoong Hesus, hugasan, linisin, at ako'y patawarin sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. At muli ikaw ay babalik upang ako'y dalhin sa kaharian sa langit. Amang banal at makapangyarihan, likain mo sa puso ko ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, lukubin at paspasan mo ako ng lakas ng loob upang makapagbahagi at makapagpatotoo ng salita ng Diyos at ng kanyang pag-ibig. Ako ay malinis na. Ako ay pinatawad na. At ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay bago nang nilalang sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nasa puso ko. Amen. Amen. Bilang tagapaghatid po ng salita ng Panginoon, ito po ang aking masasabi. Kayo po ay malinis sa kanyang harapan, kayo po ay pinatawad na at nasa daan kayo patungo sa langit. Tayo po ay nagkakasala, maaaring mahulog sa pagkakasala. As long as hindi po tayo namumuhay sa pagkakasala, tayo po ay ligtas at patuloy na makakating sa langit. Ayon sa ating pananampalataya sa natapos na gawain ng Panginoong Kristo at kung ginawa nating Panginoon at tagapagligtas ang Diyos at ang kanyang anak ni Panginoong Kristo. Amen. Muli po, mapagpalang araw. Mga banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa kanilang buhay. Ingat at iharap mo sila sa Diyos ng walang batik na dungis o dumiman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw po.